Ito nga bang si Troy Rosario ay lilipat na dito sa San Miguel Beermen? Isa ito dito sa mga lumalabas na balita ngayon, lalo na at yung laro ni Rosario ay nababagay dito sa estilo nung mga plays na ginagawa ni Coach Leo Austria. Dahil itong si Troy Rosario, isa siyang perimeter player na may 3-point shot. Pwedeng-pwede ito sa San Miguel kasi para tong siya ang papalit dun sa estilo na ginagawa dati nitong si Arwin Santos para dito sa San Miguel Beermen. So itong si Rosario, kung sakasakali na ito'y mapunta sa San Miguel, mag-fit siya talaga. Kasi ang mangyayari dyan, spot up lang siya dun sa 3-point area at iintay na lamang yung pasa ni June Mar Fajardo sa kanya. So, pag poste ni June Mar sa loob, kick out sa labas dito kay Troy Rosario para sa 3-point shot. Parang yung ginagawa nila dati kay Arwin Santos. At yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na ito si Troy Rosario na babagay dito sa San Miguel. Ngayon, kung ito'y malilipat sa SMB, kinakailangan magdagdag sila ng isa pang team doon sa trade. Parang Terra Firma, Hinebra at San Miguel kung sakasakali. Posible na dito sa Barangay Hinebra mapunta si Jerica Hanmisi, sa San Miguel si Troy Rosario, tapos magbibigay sila ng isang player dito sa Terra Firma. O kaya kung hindi Terra Firma, nandiyan naman itong Blackwater Bossing o kaya kahit anong independent team dyan po pwede. Ibig sabihin nito, ito si Troy Rosario matagal na yun dyan sa PBA at pwede ito sa San Miguel kasi ang gusto ni Coach Leo Austria na yung mga veterano. Kaya isa tong player na talagang pwede nating masabi na nababagay dito sa mga set-up plays na ginagawa ni Coach Leo Austria para kay June Mar Fajardo. At yan ang dahilan kung bakit maraming fans na nagsasabi na isa to sa mga players talaga na dapat matagal nang sinusubukang kunin nitong San Miguel Beermen dahil pwede talaga. Sobrang aga pa para sabihin nating ipag-usapan ito pero ayon dito kay PBA Insider, itong si Bolbol eligible o pwedeng maglaro sa Gilas Pilipinas, pwedeng gawing naturalized player. Na-fit niya o pasado siya sa lahat sa mga technical at requirements. So ibig sabihin, kung papayag si Bolbol, pwede ito na maging naturalized player ng Gilas. Depende siguro yan sa maraming factors. Siyempre, unang-una kinakailangan si Bolbol pumayag na maging naturalized player. Pangalawa, yung laro ni Bolbol hindi pa natin nakikita. Alam natin na ito'y legitimate NBA player. Magaling, athletic, pero hindi naman lahat ng sabihin natin maglalaro sa NBA ay mag-fit dito sa PBA. Kinakailangan tignan natin kung babagay yung kanyang laro dito sa gagawin ng SMB o rather ng TNT. Kung maganda papakita ni Bolbol para dito sa TNT tropa, yun, baka pwede na natin siya i-consider na future Gilas player. Pero sa ngayon, siguro medyo maaga pa yan. Kinakailangan muna tignan natin yung magiging laro niya ng mga one conference kung maganda. Kung maganda papakita ni Bolbol, pwede na to dito sa laro ng ating Gilas Pilipinas. Kung sakaling maganda pakita ni Bolbol, pwede talaga yan na isama dito sa mga players na magiging naturalized Gilas players natin. Dahil syempre 7-3 yan si Bolbol at ang laking bagay nito sa opensa at si Benza natin. Lalo na kung hindi available si Kai Soto, edi si Bolbol na lang ang gamitin natin. At yan ngayon ang isa doon sa mga dahilan kung at maraming naniniwala na itong si Bolbol talaga, kung gaganda laro dito sa PBA, baka yan ay kunin na talaga dito sa Gilas Pilipinas. At kung sakaling magkasundo sa proseso, napakagandang bagay nito para dito sa ating national team. At syempre, dito na rin sa Samahang Basketball ng Pilipinas kung makukumbinsi natin itong si Bolbol talaga. At ngayon naman itong Barangay Ginebra, good news sa wakas dahil si Isaac Go ay clear to play na. Pwede na maglaro, kinumpirma mismo yan ni Coach Tim Cone. So dagdag to dito kay Norbert Torres sa Japet Aguilar na mga big man nila na pwede nang magamit kontra doon sa mga malalaking import na maglalaro ngayon sa PBA Commissioner's Cup. Sinabi ni Coach Tim Cone na yung pagkuha dito kay Isaac Go, napaka-importante, lalo na at undersized na nga itong Barangay Ginebra. Plus yung import pa nila si Justin Brownlee, undersized din. So kinakailangan talaga na magkaroon sila ng malaking big local player na makakatulong dito sa kanilang Japet Aguilar. At itong si Isaac Go, yan ang magiging sagot dito. Kung sakasakali na magawa to ni Isaac Go, maganda to para dito sa Barangay Ginebra, lalo na at naghahanap sila ng mga players na magkakaroon ng mas matinding contribution sa depensa. Tandaan natin ito si Isaac Go, meron din yan 3-point shot. Pwede rin ito
na maglaro sa opensa ng Barangay Ginebra at magbibigay ng dagdag tulong. Kaya nga ito si Isaac ko, makikita talaga natin na ang laking bagay niyan para dito sa Gene Kings. Lalo na at sila ay naghahanap ng mga tinatawag na support para dito sa kanilang starters. Marami nga nagsasabi masyadong nagre-rely dito sa mga starting five ito si Coach Tim Cone. Kaya nga kung makuha niya itong si Isaac Go at maibalik yung dating form nito, magiging additional firepower yan para dito sa Barangay Ginebra at hindi na masyadong magiging predictable yung kanilang opensa. Kaya nga nasisiguro natin na itong Barangay Ginebra talaga isa doon sa mga teams na mag-o-observe sa laro ni Isaac Go para matignan kung siya yung pwede pang magamit ang matagal o kung ito ay ititrade na nila eventually. Pero sa ngayon, gusto itong gamitin ni Coach Tim Cone pang depensa doon sa mga malalaking import na maglalaro ngayon. Ito namang si Titan Ultra ay hindi pa raw masyadong hindi pa masyadong sigurado na yung napili nilang import ay maglalaro. So baka magpalit pa ito ng import. Pero sa ngayon daw, itong import nila ay masisiguro natin na kung sino man yung makuha ay magiging legitimate 7-footer yan. Gusto raw ng Titan Ultra na makakuha ng isang big man dahil hindi pa garantisado na makakapirma sa kanila si Greg Slaughter. Alam na natin at kinumpirma mismo ng Titan Ultra, lumabas na rin to sa maraming news outlet na nag-uusap na itong Titan Ultra at si Greg Slaughter. Pero sa kasalukuyan wala pang napagkasusunduan at wala pang pinipirmahang kontrata itong si Greg Slaughter. Although yung rights na ito ay nasa Titan Ultra. Kung sakasakali na pumayag nga itong Titan Ultra na maglaro na para dito itong si Greg Slaughter na maglaro na, malaking tulong yan dito sa front court ng Titan Ultra na isa sa pinaka-undersized ngayon sa PBA. Kung meron silang isang 7-footer na import plus Greg Slaughter plus ito pang si Cade Flores, palaban na itong Titan Ultra pagdating dito sa kanilang big men. Kaya nga nasisiguro natin na itong si Coach Renzi Bahar magiging very busy yan dito sa pag-update o pakikipag-usap kay Greg para masiguro na as soon as possible matapos na yung usapan nila para ito'y pumirma na ng kontrata dahil hindi naman natin matatawaran yung husay nitong si Greg Slaughter pagdating sa depensa, sa opensa at syempre yung tinatawag na mere presence nito doon sa game. Ang laki-laking bagay niyan para dito sa lineup ng Titan Ultra kung sakasakali. Kaya nga itong management ngayon ng team ay hindi sabihin natin they will leave no tables unturned, sabi nga nila sa English, para masiguro na si Greg Slaughter ay pipiliin na manatili dito sa Titan Ultra at maglalaro na para sa kanilang lineup ng tuluyan ngayon. Binabati natin yung mga taga-subaybay natin na sila Joseph Pineda, si RG Bueno, si Jonel Alagon, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Ireneo Salangsang, si Anthony Alon, si Dexter Tomer, si Enju, si Michael D, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin yung iba pa